1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ano daw masasabi ko sa bagong pambato ng Netherlands dito sa Mr. International. So tingin mo, malaki ba ang chance niyang manalo ngayong taon na to ng Mr. Supranational, Mr. International? Well, ang masasabi ko ay guwapo. Yes, ang cute. And I'm so excited na ma-meet siya in person. Kasi talagang grabe ang charming ng pagkagwapo niya. And then, kung makukuha niya na nga ba ang corona ng Mr. International, yung title ng Mr. International, parang feeling ko, depende sa ipapakita niya. Kasi depende din sa mga makakalaban niya. Yung charm niya, yes, talagang very charming, very guwapo, yummy tignan. Pero hindi ko alam kung yung makakalaban niya ba ay mahihigitan niya, di ba? So, yon. So, depende sa ipapakita niya. Pero kung kagwapuhan neto, I think matutuwa ang organization sa kanya at sana magpakita siya ng good character, di ba? So, napaka-charming. Gusto ko yung smile, gusto ko yung mata, and then I think it's a bubbly, no? So, let's see. Tingnan natin. But looking forward ako makita siya sa September dito sa Mr. International 2026. So, laban Netherlands. Nako, napakagwapo talaga ng mga taga-Netherlands, no? Kaya, I'm so excited na sa magiging laban niya talaga. At para sa sumunod nating chika, Younes Deza, Top Model of the World 2026. Ayan na nga, lumalaban na at rumampa na. Oho. So, rumampa na nga ang ating pambato at nakarating na sa kanyang destination para sa kanyang laban na ng Top Model of the World. So, ito ay under ng Mutya ng Pilipinas. And then, of course, I'm so excited kung ano nga ba ang ipapakita ni Younes Deza dito sa competition. Sabi ko nga sa inyo, very top model ang dating niya. So, siguro, orahan niya lang to ng bonggang-bongga. Ay, nako, hindi ako magtataka kung mananalo siya. Kasi sabi ko nga, yung figura, yung styling, sabi ko very anlakas maka-top model. Kaya laban, di ba? So, yun. So, I'm so excited sa ipapakita niya dito sa competition na pinuntahan niya. And then, let's see kung ano nga ba ang mangyayari. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mga pambato ng Asia sa Mr. Supranational, handang-handa na para makipagbardagulan sa competition na to. Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban ngayon ng Team Asia? Yes! Andiyan si Thailand na napakagwapo na alam naman natin na talagang malakas ang dating. At nako, in fairness sa pambato ng Thailand, napaka-sexy. Sobrang panalo. So, hindi ako magugulat kung ito ang mananalong Mr. Supranational ngayong taon na to. At talagang nagbigay sila ng isang matinding laban or kandidata na ilalaban nila dito. So parang feeling ko, my gosh, aarangkada to ng bonggang-bongga. So ito ang makakatapat ni Felipe
Marisigan. Sabi ko nga kung hindi to dumating, parang si Felipe na ang panalo, di ba? So, ang nakikita ko dito sa Supranational, parang 2.0 ng Miss World nung nakaraan taon na marami nagsasabi na si Krishna Gravides na ang kukuha ng corona, tapos biglang dumating in-appoint si Oppo Societano, tapos pagdating doon nakuha ni Oppo ang corona at naging Miss Asia si Krishna. So parang feeling ko ganito ang mangyayari dito sa Mr. Supranational kasi 'di ba biglang in-appoint nga itong pambato nila ng Thailand, and then parang feeling ko okay, mukhang ito ang kukuha ng titulong Mr. Supranational, and then yung pambato natin hindi ko alam kung ano ang magiging eksena niya. Pero sabi ko nga baka maging Mr. Supranational Asia. So, yon. So, let's see. Basta, maghanda lang din syempre si Marisigan kasi alam ko naman na may ibubuga naman talaga si Felipe, di ba? So, kailangan lang talaga ng focus na paghahanda. And then, ayun, let's see. Tingnan natin kung kaya niyang kabugin tong mga pambato ng Asia. Si Vietnam, malakas din si Vietnam at sexy din. Pero mas nalalakasan talaga ako kay Thailand. And then, si Marisigan na ang tingin kong kalaban na matindi ni Thailand pagdating sa Asia. So, yun. Good luck sa Vietnam, Philippines, and Thailand. So, kayo, anong tingin ninyo? Makuha kaya natin ang titulo dito? So, yan, laban. At ito ang sumunod na chika. Punta naman tayo sa MGI All-Stars. So, para sa World Choice Award, as of date, May 17, 2 p.m., lumalaban ang pambato natin na si Alexia Nunez, number 1. Pero sabi ko nga, ay nako, mag-ingat siya dito kay Vietnam kasi kayang maglaglag ng bonggang-bongga dyan ni Vietnam. Pero syempre, iboto natin yung mga candidates natin at ito na nga, nangangampanya na, di ba? Halos lahat sila talaga ay meron ng mga inirelease na video para iboto natin sila. So, panoorin na lang ninyo do sa MGI All-Stars kung paano ninyo iboboto ang mga kandidata natin. At ayun nga, kung sino yung magna-number 1 dyan, mag-a-advance dito sa top 18 ng MGI All-Stars. And I'm so excited dahil, ay nako, ito na nga. Punta naman tayo sa kanilang schedule. Ito na, papunta na tayo sa exciting moment ng MGI All-Stars. So, ang rehearsal ay magaganap today, Monday. And then, meron silang on-air portrait challenge. So, ito yung kaabang-abang. Ano kayang portrait challenge to? Ilalabas daw mamayang 7 p.m. sa YouTube channel nila. And then, interview round bukas na magaganap. And then, of course, excited tayo sa pagharap ng mga candidates. Hindi ko alam kung ila-live nila to, pero I hope na sana i-live nila, no? And then, preliminary sa 27 ng gabi. Ito ay 2 araw na preliminary competition. Ang first ay evening gown and bare face. Ibig sabihin walang makeup competition. And then susundan to ng 28 para naman sa swimsuit and runway challenge. So, oh my gosh, 2 magkasunod, 2 puyatan na gabi, di ba? And then, ayun, so 29, syempre final rehearsal na, and then, finally, matatapos na ang MGI All-Stars sa kanilang final coronation night sa May 30. So, ako, para sa akin, nanghihinayang ako kasi parang hindi ko sila mapuntahan. Gusto ko pumunta, gusto ko maka-eksena doon sa hotel. Ang layo kasi. Okay lang sana kung 30 minutes away from my place. Kaso 1.5 and 30 minutes yung layo. Kaya medyo parang, nagdadalawang isip talaga ako na pumunta. Kasi imaginein mo, darating mga kandidata doon 10 p.m. Tapos, 11, 12. So, anong oras ang makaka-uwi? May pasok ako kinabukasan. Kaya, waiting na lang talaga ako doon sa coronation. Pero nalang kung di ako papasok. Charot. So, yun. Nakakaloka. Anyway, so, I wish na sana ang mga candidates ay talagang umeksena ng bonggang-bongga at lumaban ng todo-todo, di ba? So, yun. So, I'm so excited for the prelim. Doon ko na lang talaga sila makikita. But, laban. At para naman sa sumunod natin chika, ito nga, pinag-uusapan sa social media dahil Gabby Carbalon naglabas ng statement.
So, parang may mensahe na inilabas. Sabi niya, we all already had a feeling that this was going to happen starting from resort wear. Sabi niya, Coronation Night was literal just a showcase. And top 10 list was given to the host before top 21 evening gown ended. And they were line up backstage right away. So ito yung sinasabi na meron na daw resulta ng top 10. Bago pa daw lumabas yung top 21. So kahit daw bonggahan ang gown niya suotin, ay hindi pa rin daw siya papasok ng semifinals. Okay. So ako para sa akin, kay Gabby, nalungkot ako kasi syempre hindi siya nakarating sa top 10 tapos hanggang top 5 kasi 'di ba nag-expect tayo. Pero doon pa lang sa resort wear, 'di ba? Nakaramdam na ako na hindi papalo ang Gabby. So medyo nakaramdam ako ng takot na baka wala si Gabby doon sa finals cut nila, 'di ba? Kasi hindi pumasok doon sa resort wear. Kumbaga parang kung iisipin mo ay bakit hindi siya napili doon. So, ibig sabihin, hindi siya gusto ng hurado. So, choices kasi ng hurado, yung mga napili nila. So, kahit pa sabihin natin, ang pageant nila ay nag-start from the beginning until end, tapos, kung nakikita naman nila na parang bet ka nila talaga at nakikita nila yung laban mo ay talagang nagna-number 1. So, ibig sabihin, ikaw yung pipiliin nila. Ang nakakalungkot dito, naglabas pa siya ng statement ng ganyan. So, parang ang feeling ko tuloy na parang hindi niya ba talaga matanggap na hindi siya nakakasama doon sa top 5 or top 10? Kasi ako, para sa akin, kahit pa sabihin natin na, kasi may nilabas na silang top 10 eh. So, wala na akong magagawa dyan. Kahit gandahan ko pa or gamitin ko pa yung bonggang gown, kahit naman ano. Pero kasi ganito yon, mas bongga pa din, na binonggahan mo pa din, kahit parang may mga ganyan-ganyang ano. Kasi, no matter what happened, di ba? At least walang makikitang butas sa'yo. Kumbaga parang ang masasabi, lumaban ka at luto. Di ba? Madaling i-depensa. Pero kasi yun nakitaan ka din na parang, ay kulang ka din naman sa eksena eh. Ay, tapos yung gown pa, hindi pa ganun kabongga. So parang, ang dali lang na parang, kasi yung mga judges, hindi ka talaga nila nabetan kasi may nabetan na talaga sila. So yun lang yun, it's a competition. So ang competition kasi dapat hinahanda mo talaga ng bonggang-bongga ang sarili mo from the beginning until end. So ako, hindi ko naman sinasabi na hindi naghanda. Handang-handa sila, pero parang yung pinaghandaan nila siguro hindi ganong kapasok sa panlasa ng mga hurado. So, yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. So, dapat tanggapin natin na choice kanila or hindi kanila choice. So, kahit pa sabihin natin na siguro naghanda ka naman at ito yung paraan na alam mo, kung nakulangan din naman talaga sila doon sa eksenang ipinakita mo, talagang wala talaga. Hindi ka talaga nila mapipili. So, dapat ang kompetisyon ay pinaghahandaan ng bonggang-bongga. So, ako para sa akin, job well done para kay Doc Gabby at nakita naman natin na inilaban naman niya talaga yung laban, di ba? So, happy na ako doon. Kasi parang feeling ko, wala hindi talaga siya choice, hindi siya bet. Kasi may iba silang nakikita na mas gusto nila, di ba? At sana respetohin na lang natin yon. And then plus nandoon na okay lang yon kasi kung pag-uusapan naman kasi yung pagkakapanalo natin sa Miss Eco International, to be honest, ilang beses na rin naman nila tayo na pinili at talagang ginusto ng bonggang-bongga. So, 3 corona at ilang runners-up. So, ibig sabihin, talaga yung mga queens natin, nagugustuhan nila. Pero hindi sa lahat ng oras ay gusto nila ang reyna natin. So, yun lang yon. So, better luck next time. So, happy ako sa
performance, sa ipinakita ni Doc Gabby, at si Doc Gabby naman ay talagang ginawa naman niya yung best niya. Pero kasi, ang pageant kasi ganyan ganyan lagi may nananalo, may natatalo, may mga nagre-react, kaya nakakaloka. So yun, so basta laban lang at para sa amin, panalo ka. Di ba? So yun, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Sabing ganun, Imelda. Makarating kaya sa top 18 ng Miss Grand All-Stars. Oh my gosh. Si Imelda, nakikita natin na talaga yung mga outfitan niya, mukhang pinaghandaan niya talaga ng bonggang-bongga no? Kasi mga pasabog talaga yung mga paandar niya at hindi nagpapakabog ang Imelda. Sa totoo lang, wala akong nakitang pangit na damitan ni Imelda dito sa MGI All-Stars. In fairness kay Imelda, pinaghandaan niya talaga to. But I wish all the best para kay Imelda at sana ay makarating siya sa top 18 ng competition na to. Sana magustuhan siya kasi nakakalungkot kasi yung mga candidates natin na lumalaban tapos alam mo yon hindi sila pinapansin kasi meron na silang nakikitang iba. Pero lagi natin tandaan, ang pageant minsan from the beginning pa lang talaga may panghuhusga na talaga sa mga kandidatang nagaganap at nakakapili na kagad talaga sila kung sino ang malakas. Katulad na lang dito sa MGI All-Stars, obviously ba, kung sino-sino ang mga naglalaban-laban, kahit magpaandar yung ibang kandidata, parang piling natin ang mga mananalo ay nasa ganito, na kahit ganyan, at si ganito. Di ba? So, aminin natin yon. Madali lang kasing makita din talaga kung sino talaga yung pipiliin mo para sa corona. Kumbaga parang ang pinaglalabanan na lang ng mga kandidata dito, yung kung sino ang papasok sa top 18. Pero yung parang feeling ko, yung top 5, very secure sa mga nalalaman nating candidates katulad ni Thailand, si Tarina Botes, tapos si Venezuela, si Dominican Republic, di ba? Na si Yamilex, tapos Colombia, si Vanessa, tapos si Gasini Ganados, di ba? Obviously naman, and then si Peru, na possible din talaga makapasok. At saka, syempre, si Vietnam pwede din lumaban. Kumbaga, very easy to point kung sino yung makakarating sa dulo at kung sino ba yung pipilian o pinagpipilian, di ba? So, kahit hindi pa mag-prelim, pero alam mo na kung sino yung pinagpipilian dito sa MGI. So, ganun din yung sa ibang pageant. And then, etong I hope na sana talaga mabigyan ng justice yung kanyang mga ipinapakitang paandar at pasabog. Dahil in fairness naman kay Imelda, pasabog talaga. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, Gasini Ganados, kulang daw sa pasabog. So, kung si Imelda ay lagi natin nakikita ng laging outfitan, syempre, ito si Kaylin, pero yung iba ay hindi nasasatisfied sa pasabog syempre ni Gasini Ganados. Ako naman, para sa akin, sa mga ipinapakita niya, parang well-prepared naman siya at gusto ko naman yung mga sinusuot niyang damit. Pero kung ikukumpara mo yung mga damit na sinusuot niya, kung ikukumpara mo nga naman doon kay na tawag dito, Kaylin, ayan nila, tawag dito, si Imelda, at saka si Pusha, parang mas bongga talaga yung mga damitan talaga ni nila Imelda more than kay Gasini. Kaya siguro nasasabi nila na kulang sa pasabog. Pero ako, para sa akin, siguro naman well-prepared naman talaga si Gasini, lalo na pagdating sa mga preliminary competition at evening gown na susuotin niya doon, di ba? So, ako, ayun yung hinihintay ko. Dahil ito naman, sabi ko nga sa inyo, hindi pa nagpapasabog si Gasini, napapansin na siya. So, lalo na kapag umarangkada yan ng todo-todo sa coronation. So, yun yung hintayin natin. But for now, take it easy kasi parang feeling ko, hindi naman na masasabi natin na, ay wala siya sa wala siya sa radar. Kasi nasa radar siya. So, pasabog na lang talaga para sa finals night at saka sa prelim ang hihintayin natin sa kanya. At parang feeling ko naman, she know when to pick. Ganon. So, yan. So, basta laban lang.
Pero, ang isang nakikita ko na talagang ngayon pa lang, grabe yung paandar, etong si Dominica Republic na si Yamelex Hernandez. Grabe, nakita ko siya kanina para siyang regalo. Ang ganda-ganda ng lola mo. Grabe ang pasabog. At talagang, sabi ko nga, ayaw magpabaya sa laban. Kasi from day 1 until now, talagang paandar siya. Kaya hindi rin ako imposible na magulat. Hindi ako magugulat kung siya ang mananalong Miss Grand All-Stars. Kasi talaga, very stars talaga ang mga eksena niya. Di ba? So kasi ganun eh. Kasi ito kasi, Miss Grand. So, parang ang feeling ko si Gasini, ang ginagawa niya, very Miss Grand. Pero, nakalimutan niya siguro na all-star. So, ibig sabihin, mas bongga ka doon sa Miss Grand International. Dapat pa-star talaga ang dating mo. Dapat star na. Di ba? So, yon. So, nakakaloka. Basta, wait lang tayo sa magiging resulta nito at laban lang. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.